Ako ho, ang paniwala ko dyan, nakakapagpahina po sa sitwasyon ng Pilipinas o sa estado ng Pilipinas po pagdating sa ating mga teritoryo. No? Ako, nananawagan ako doon sa mga vloggers, yung mga visit na dito sa mga pinaggagawa ni Rodante Marcoleta. Malaki laban natin, mamamayang Pilipino. Ano po? Nananawagan din ako kay Senador Panfilo Lacson, no? Kalampagin nating lahat si George Garcia, mga bossing. Bakit ho? Kung natandaan nyo, ayan, mga kababayan, dati pa lang ho, siguro kailan ba to? Last year, no? Na ipabalita at mismong si Rodante Marcoleta ang nagsabi na meron namang mga donor doon sa kanyang kampanya. Pero itong magaling na senador, mga bossing, nagsinungaling ho doon sa kanyang sose. Ano sinabi niya doon sa kanyang sose? Walang donor. Walang galing na kahit kaninong pera na tulong doon sa kanyang kampanya noong 2025 election, mga bossing. Isa-isahin natin ha. Ang isang nanalo sa posisyon, senador, congressman, or kung saan man na inihalal ng bayan, kapag ikaw ay walang sose o yung paglalahad ng mga nagastos mo nung panahon ng eleksyon, pag wala kang ganyan, considered as hindi ka pwedeng maupo. Di ba? Considered as pwede ka ma-disqualified. Hindi ka payagan na maupo doon sa iyong posisyon. Ngayon, si Rodante Marcoleta, nag-submit naman po, mga bossing. Nag-submit siya, kaya lang, pagsisinungaling ang kanyang inilagay doon. Pagsisinungaling na, ang sinasabi niya, walang nagbigay na kahit na ano doon sa kanyang kampanya. Yun po ang nilagdaan, sinulatan, tinaasan ng kamay ni Rodante Marcoleta o pinanumpaan ni Rodante Marcoleta. Wala, as in zero. Ngayon, kung maalala nyo po, ang ombudsman, ito pong si Ombudsman Boying Remulla, ano ginawa niya? Nung panahon, nung dating ombudsman, pahirapan po na makita yung mga salin. Naglabas, sabi, sige, ilatag natin yung mga salin na yan. At isa si Rodante Marcoleta na nagpakita po ng kanyang salin. Magkano? Kung hindi ako nagkakamali, humigot kumulang 50,000. No? Kung ano ho yata, 52 milyones ho. Yung ano niya, salin niya, mga kababayan. Tapos, doon naman sa sose niya, umabot. No, humigit kumulang 120,000, 120 million. Something like that. Yung nagastos doon sa eleksyon. Yan, sabi ni Sir Chris Angel, to be exact daw, 56 million ang kanyang salin. Doon naman sa kanyang nagastos sa kampanya, mga bossing, higit kumulang 100 milyon ho. Sabi nung iba, sandali lang, teka lang, mukhang may mali dito. Ano nangyari? Bakit ganon? Salin mo, 56 million. Gastos mo, 112 million. Doon na po, umpisa na nagsalita si Rodante Marcoleta doon sa Net25. Alam mo, Jen, meron naman talaga tumulong sa akin Di ba? Mismong siya ang umaamin. Mismong siya ang umaamin, mga kababayan. Alam mo, Jen, meron naman talagang tumulong sa akin, no? Kaya lang, ang sabi ng mga kaibigan ko, wag na daw iglagay yung mga pangalan niya. So, sino papakinggan mo, Rodante Marcoleta? Yung mga kaibigan mo na mga donor o versus yung batas na ang sinasabi, kailangan kapag katapos ng eleksyon, nanalo ka, ilatag mo ang iyong sose. No? Ilagay mo lahat ng mga tumulong sa iyo. Paano yun? George Garcia. Tingnan mo ito. Di ba? Ayan na, meron ng pag-amin galing kay Rodante Marcoleta.
doon sa Net25 na nagsinungaling siya doon sa kanyang sose. Di ba? Namamatay yung issue eh. Kaya ang title natin, sabi ko, Ping Lacson, kasuhan mo ng perjury itong si Marcoleta. Dahil po lahat ng pinanumpaan at ikaw ay nagsinungaling, perjury. May kaso ho yan, may kulong ho yan, mga bossing. Di ba? May kulong din ho yan. Kung di ako nagkakamali, 6 na taon ang maximum na kulong ng perjury ho, mga kababayan. Sabi ko, para hindi na makapaminsala pa sa bayang Pilipinas, ang isang senador na ito na gusto yata ibigay na lahat ang ating mga teritoryo, aksyonan na yun. No, wag nating kalimutan ho, mga kababayan. Wag nating kalimutan. Bakit po? Ibig sabihin, hahayaan na lang natin na ganon. Pagka ho yan, hindi umusad, mga bossing, ang ibig sabihin lang, mga kababayan, meron pang ibang mga gagawa niyan. Ang tanong, sino kaya yung mga donor na sinasabi ni Rodante Marcoleta na ayaw magpalagay doon sa sose? Magtatanong lang ako, Rodante Marcoleta. Baka naman mga diskaya yan. Mukhang close na close. Yung misis mo, di ba? At yung mga diskaya at kayo. Dahil yan, sinasabi ni Sir Chris Angel, may tugma sa di ba? Sa insurance company, etc. etc. Article PH, shoutout sa iyo, boss. Di ba? Tatanong ko sa iyo, hindi kaya mga diskaya yan? Ngayon, pag pinagtugma-tugma naming mga Pilipino, kasi bago tayo magtugma-tugma, alam niyo po kung bakit gusto na ilatag kung sino yung mga nag-contribute sa kanilang mga pangangampanya para malaman, no? Kung yung mga ginamit bang pera ay galing doon sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot, kung yung mga kaperahan na ba yun na idinonate para sa kanyang kampanya ay galing sa mga illegal, kung eto bang mga ito ipagtatanggol lang sa mga susunod na mga panahon or dahilan lang kung bakit nag-donate para ipagtanggol nung isang kumandidato, yung mga nag-donate dahil may mga illegal na mga gawain. Ngayon, ang tanong namin, hindi kaya mga diskaya yung nag-donate niyan 112 million or kung magkano man ang dinonate nila. Kasi pagkatapos ng pagkakapanalo ni Rodante Marcoleta at ito na nga nasa Senado, Senate Blue Ribbon Committee, Rodante Marcoleta, wala po tayong ibang narinig. Kundi po, baka po pwedeng state witness ang mga diskaya. State witness ang mga diskaya. Hindi po dapat magsoli ng pera ang mga diskaya. Nakikita niyo ho yung pagkakasunod-sunod? Hindi ho ba? Kaya ho ako nagtatanong kung baka mga diskaya yan, kasi yung pattern papunta doon. Ayaw magpalagay kasi naramdaman na nila na mga in future time kapag ka nakita, kailangan namin ng isang senador na magtatanggol sa amin. Baka ho ganun. Di ba, Rodante Marcoleta? Aksyonan ho natin to. No? Ako ho ang mag-uumpisa na araw-arawin ko na makiusap doon sa mga vloggers. Huwag palampasin etong sose ni Marcoleta. Sabi ni Johnny Manuyag, obvious ba? Diskaya at INC, Sir Mark. Sa inyo na ho nang galing yan, ha? Basta ako, nagtanong lang. Di ba?